Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Magjunyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air, handog sa inyo ng inyong radyo eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Magjunyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng masaganang Coco Buhayan School on the Air. Pasok, ma'am. Dito, ma'am. Magninyog ka ba? Magninyog ka ba? Ay, pwede dito lang yung ano mo. Okay siya, sir. Makita ang PowerPoint. Sige, i-shift lang ni ma'am. Pwede ano na ma'am, yung... Okay, sige. Kita ko na. Niyog-niyogan tayo. Buko-buko ang buhay ko. Sali ka na, nasa paligid. Magninyog ka ba? Iyong hinahanap. Huwag mag-alinlangan, huwag na mangamba. Ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo. Walang matatalo, ito ang sigurado. Ang puno ng buhay ang ating pag-asa. Halika na, magtanim at simula. Niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Buko-buko ang buhay ko, puro sa kaginhawaan. Luzon, Visayas, Mindanao, saan ka man ay mayroon yan. Ang buko-niyog ang siyang pinagpupunan ng sambayan ng pangangailangan. Magninyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air, handog sa inyo ng Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Niyog-niyogan tayo. Buko-buko ang buhay ko. Ibinasali ka na, nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Huwag mag-alinlangan, huwag na mangamba. Ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo. Walang matatalo, ito ang sigurado. Ang puno ng buhay ang ating pag-asa. Halika na, magtanim at simula. Kayo ay nakikinig sa masaganang Coco Buhayan
Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. School on the Air on Coconut Production for Region 12. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng niyog sa probinsya ng Sarangani. School on the Air on Coconut Production. Mga serye ng mga teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan sa masaganang kokobuhayan. Magandang umaga mga ka-agri-eskwela at sa mga bayaning magsasaka ng Rehiyon 12. Isang masaganang pagbati po ang hinihahatid namin sa inyo. Ako po si JL Oman, Information Officer 2 ng ATI Region 12. Itong programa po natin ay hatid po sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Region 12 sa pamumuno ni Center Director Sir Abdul Aydayaan, at katuwang rin po natin ang Philippine Coconut Authority sa pangunguna ni OIC Regional Manager Ma'am Emily Lorion. Katuwang din ang probinsya ng Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Pacquiao at ng kanilang Provincial Agriculturist si Mama Engineer Agnes L. Du at City Agriculturist ng General Santos, Ma'am Merlinda Donasco. Kaya inaanyayahan po namin ang lahat na makinig at matuto dito lamang po sa ating Agri-Eskwela. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa himpilan ng Agri-Gabay Radio, Max News FM Jensen, Muse FM Kiamba at Radyo Kasaganaan Maito. Ayan, bago tayo magsimula sa ating episode, batiin muna natin ang ating mga ka-agri-eskwela na nanunood sa kanilang mga Facebook Live at nakikinig sa kanilang mga radyo. Ayan, para sa mga greetings at katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0969-017-8136. Ayan, 0969-017-8136. Uko ang buhay ko. Nasali ka na, nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Huwag mag-alinlangan, huwag na mangamba, ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo, walang matatalo. Ayan, bago po tayo magsimula, narito muna ang mga konting paalala. Ang ating pag-asa, halika. Ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede rin magkaroon ng manukan, kambingan, pakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Magninyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, pagliliban ha, dapat laging present. Ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Ayan, alam kong excited na ang ating mga kaniyog mula sa bayan ng Malungon, Alabel, Kiamba, Maitom at Jensan na nakikinig sa kanilang mga radyo. Kaya't simulan na po natin ang ating pong programa.
Noong nakaraang episode, nung episode 13 po natin, ay napag-usapan po natin ang programs and services ng Agricultural Credit and Policy Council at nakasama natin dyan si Ma'am Iris Joy P. Tabayag ng DAACPC South Cotabato. Kaya ngayong araw ay simulan natin ang ating pag-aaral kasama ang Department of Trade and Industry. Ngayon, pag-uusapan po natin ang mga programa at serbisyo ng DTI under po sa ating Coconut Farmers and Industry Development Program. Kasama po natin dito live na live sa ating Agri-Gabay Radio si Ma'am Jessa Jane Locaberte ng DTI Business Development Division ng DTI Sarangani. Siya po ang Senior Trade Industry Development Specialist. Ayan, Ma'am Jen, maayong buntag. Good morning po sa iyo, Ma'am Jen. Batiin muna natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood. Thank you, Sir JL. Magandang umaga. Isang masaganang umaga. Ganun po yung pagbati nyo dito sa sa DA. Isang masaganang umaga sa ating mga tagapakinig. And in behalf po sa aming ating Provincial Director, Engineer Ethel Laxmi Guman of DTI Sarangani. So binabati ko po lahat ng mga listeners po natin dito sa School on the Air program po ni ATI on coconut production and processing. Ayan, Ma'am Jeng, excited ako sa ating pong programa ngayong umaga kasi maraming mga magsasaka na enrollees tayo sa ating programa, sa ating School on the Air program. At gusto nilang malaman, ano ba ang mga programa at serbisyo ng DTI, especially ang DTI Sarangani, para ma-avail ng ating mga farmers, coconut farmers to be specific, under this Coconut Farmers and Industry Development Program. Kaya Ma'am Jeng, simulan na natin ang ating talakayan. Ano ba ang role ni DTI sa CFIDP? Okay, so thank you, Sir JL. As a brief background lang po nitong ating CFIDP na talaga namang naglalayon na maiangat yung buhay ng ating mga magsasaka, no? So nalagdaan po itong Coconut Farmers Industry Development Plan o itong Republic Act 11524 po na create ng ating Coconut Farmers Industry Trust Fund Act. Isa po itong 75 billion pesos trust fund na pwede pong tumulong, makatulong sa ating mga magsasaka para nga ma-uplift po yung kanilang lives po, no? So this is to transform talaga yung ating farm sector po para maging mas competitive po yung ating coconut industry po in the global market. Ayan. And I believe, Ma'am Jeng, ito na yung matagal na kumbaga battle cry ng ating mga coconut farmers before na maibalik sa kanila yung Coco Levy Fund, and this time na pinirmahan na at nilagdaan na ng ating Pangulong President Duterte yung itong Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act or CFITF. Talagang magiging malaking tulong na ito at hopeful ang ating mga magsasaka ngayon. Yes. So nung meron na tayong na-create na yung ating CFIDP sa tulong ng ating Philippine Coconut Authority. So dun po sa trust fund, meron pong 5% na share po si DTI doon. So nailalaan po on the research, marketing, and promotion. So yun po yung i-implement na program o yun po yung pinaka-role ni DTI dun sa ating CFIDP. Ayan, so nakafocus tayo sa tatlong component, Miss Jeng, under sa programa po ng Department of Trade and Industry. Ayan, malinaw po yun na 5% of the total share ng budget allocation ng ating pong Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act ay mapupunta sa DTI for first is, tandaan po natin yan, research. Ayan. Pangalawa is yung marketing na talagang kailangan ng ating mga magsasaka. And of course, yung pangatlo ay promotion. Ayan, let's go on, Miss Jeng. So with that, so nagkaroon po ng department order si DTI, yung DO 21-41 natin. So nag-create po kami ng DTI Technical Working Group at the national level para to manage and to supervise lahat ng mga activities under dun sa yung sa tatlong components po na na-mention po ninyo, yung research, marketing, and promotions po under the CFIDP. So may mga iba't ibang opisina o attached agencies din po si DTI na siyang mag-i-implement ng kanilang mga toka po dun sa programa natin, no?
Ayan, Miss Jeng, nabanggit mo yung TWG or Technical Working Group na na on Coconut Enterprise Development po. So ngayon, Miss Jeng, sino-sino ba ang komposisyon ng ating pong tinatawag na DTI TWG? Okay, so ang composition po nitong ating DTI Technical Working Group, of course, this is chaired by ng Undersecretary po namin for the Regional Operations Group po, Undersecretary Blessila Lantayona. And then, ang alternate chair niya naman po is Assistant Secretary po ng aming ROG. And the members of the TWG includes yung aming Board of Investments, Industry Development Services, Bureau of Domestic Trade Promotion, Bureau of Small and Medium Enterprise Development, NICC for High Value Coconut Products Industry, Foreign Trade Service Corps, Export Marketing Bureau, and ang secretariat po nito ay ang aming BSMED or the Bureau of Small and Medium Enterprises Development po. Ayun. So, yun po yung composition ng TWG natin sa DTI. So, ngayon, Miss Jeng, ito excited ako sa sa components ng tatlong components po ng ating pong DTI under the CFIDP. Isa-isahin po natin, Yes. Miss Jeng, ang kanilang mga roles and responsibilities nila. Okay. Sige. So, under the research, marketing, and market promotion component po, no? So, ito po yung mga opisina na nakatoka. So, si DTI BSMED po, siya po yung mag-initiate, implement, at mag-monitor ng mga projects and activities na sasagot dun sa mga pangangailangan ng ating mga MSMEs in terms of marketing and training po, no? So, yung ibang DTI bureaus naman po and attached agencies, meron din po sila kanilang mga roles, no? So, gaya ng ating DTI Regional Operations Group, which is dito po under yung ating DTI Sarangani. No? So, kami po yung responsible po para dun sa field operations naman ng DTI sa region, sa mga probinsya, no? Para ma-ensure talaga na maibigay natin yung marketing support services po kasama na yung pag-implement ng ating mga plans and projects to benefit yung ating mga MSMEs. Ayan. And then si Bureau of Domestic Trade Promotion naman po o si BDTP, sila naman po yun at the national level po. Sila po yung mag-i-implement ng mga effective and efficient marketing and distribution strategies po natin, no, para mas ma-promote pa po yung ating mga local products po, no, coconut-based na mga local products po, and ma-strengthen po yung ating mga linkages po between the country's coconut farmers organization and cooperatives through with our local buyers naman po, no? So through mga mga market matching, ganun po. Oo. And then, we also have yung aming Export Marketing Bureau. So, sa pangalang exports, syempre sila yung magpo-promote naman ng ating mga Philippine coconut products on the global market naman po, no? So, they are tasked to make these products globally competitive po, yon. At saka mag-execute sila ng mga export strategies, magkakandak sila ng mga research po, no? Kung ano ba yung mga bagong produkto na patok ngayon sa global market natin. And then, we also have yung ating Board of Investments. So, ito naman sila is to promote naman investments po dun sa ating coconut industry at the national level. And sa regions naman po is to promote yung balanced economic development po natin. And last but not the least is yung aming CITEM o yung Center for International Trade Exposition and Mission. So, i-assist po nito ang ating mga would-be and exporters na po ng mga processed coconut, cacao, coffee, and dairy products. So, hindi lang po mga coconut products po ito, no? So, even intercrop products po ni coconut, pwede po naming matulungan, no? Para ma-promote po sila through organizing yung ating mga international trade fairs for trade exposition naman po. Pwedeng physical or with the advent po ng ating technology, pwede na rin po tayong mag-virtual or hybrid na mga platforms. Ayan, so talagang napakaganda Miss Jeng, kasi nga hindi lamang isang department under isang bureau under your department ang gumagawa at nagagalaw, kasi iba't ibang mga bureaus, no? Tulong po kami. Which I think it's very good kasi iba-iba din yung roles and responsibilities nila, and of course their services na maibibigay sa ating mga coconut farmers. And now, ano ba yung mga strategies ninyo, Miss Jeng? And even gusto nating malaman yung mga criteria in selecting mga beneficiaries natin. Okay, so under dun sa aming research and marketing
and market promotion implementation plan. So may tatlong strategies lang po tayo. So number 1, under the research po is yung industry and market research. Number 2 is the marketing assistance, and number 3 is the market promotion po. So sino-sino po or yung qualified na beneficiaries po ng ating mga programa. So una dyan, yes, dapat PCA registered farmer organizations po sila or cooperatives, particularly yung beneficiaries po ng ating mga shared service and community-based farm development program. Number 2, other MSMEs na mention ko po kanina na hindi lang po yung mga coconut MSMEs ang pwede nating tulungan, even yung mga intercrop products like the cacao, coffee, and even dairy, no? And even livestock integration. Yes, processed na mga meat po, ganon. And number 3, pwedeng mga individual coconut farmers kasama yung kanilang mga farm workers. And number 4, potential buyers of raw and processed coconut, coffee, cacao, dairy, and other meat products, no? Kaya ng mga big processing industries natin, institutional buyers, consolidators, exporters, and would-be exporters po. Ayun. So, klaro po yan po na ang criteria natin sa mga beneficiaries ng ating pong programs under sa CFIDP for DTI is yung mga PCA-registered farmers organizations and cooperatives, no? For those who are listening na ating mga coconut farmers, no, sana ay miyembro na po kayo ng mga associations and cooperatives na registered under PCA. So, the good thing, Miss Jen, about this School on the Air program, kasi lahat no ng 500 na coconut enrollees natin sa programa natin ay listed na sila sa NCFRS, you know. So, yun yung pinakaunang criteria natin. That's why we encourage all of those our coordinators na talagang ang ipa-participate natin doon ang mga registered sa NCFRS in a way na mas madali natin silang ma-assist in terms of the assistance na maibibigay ng other partner marami agencies. Marami pa po silang ma-access ng mga ng mga programa. Yes, tama ka dyan. So ngayon naman, Miss Jeng, ano naman yung mga iba't ibang mga strategies ninyo under those 3 components? Okay, so na-mention ko na po kanina yung mga strategies, no? So but under industry and market research, ito po yung mga na-propose po na mga pag-aaral, no? Kasi research nga, 'di ba? So mga during the planning po namin. So I'd like to mention, under the market research naman po, itong supply and demand studies po on food and non-food coconut products. We also have value chain analysis of different coconut food and non-food products. Meron din pong market study of food and non-food coconut products. And product research and development, no? So mga product market testing na pwedeng i-implement ng iba't ibang regions natin. And on the national level naman po, magkakandak po sila ng market research on the acceptability of high value or certified Philippine food and non-food coconut products. Example, yung mga coconut water natin from matured coconuts. Usually kasi yung coconut yung ating coconut water, no? So inaaral nila kung anong if it will be acceptable din ba sa ating merkado, sa ating merkado. And then we also have market study to support the medical research on VCO against COVID, kasi alam naman natin yung health benefits talaga ng virgin coconut oil. And then we also have Philippine Household Consumer Survey on coconut-based products consumption and consumer behavior. So ilan lang yan sa mga market research, no, na pwedeng gawin under the CFIDP. So, on industry research naman po, na gagawin naman ng aming national office, pwede silang magkakandak ng study on mainstreaming organic and fair trade certifications for the coconut industry. Isa po kasi itong mga requirement ng ating international market, itong mga certifications na ito, no? So, also yung industry research to determine the competitive advantage of coconut sap sweetener vinegar versus yung apple cider vinegar and synthetic vinegar. Okay, and industry research din on the competitive landscape of coconut shell utilization and artisan food products. So, yun yung mga pwedeng gawin under the industry and market research. Yes. Ayan. So, let's move on naman sa Miss Jeng, sa marketing assistance naman natin. Okay, so marketing assistance, medyo marami to, no? So, una, pwedeng mag-conduct si DTI ng mga business matching strategies, no? Establishing market linkages between the farmers and then the buyers, no? Pwede silang magkaroon ng mga contract agreements na magsusupply si farmer natin ng kanilang mga raw materials or even yung mga processed products ng coconut, coffee, cacao, dairy, no? And meat products.
meron din tayong provision of market technology financing linkages. We also partner namin dyan yung DBP and Land Bank. And even yung aming DTI SB Corp. And then, conduct of trade and investment promotion and facilitation. So, pwedeng i-capacitate on pitching, no? Investment pitch, yung ating LGUs. And then, we also have to capacitate ang ating mga MSMEs in digital transformation naman po. So, ito talaga yung thrust po, actually, ng aming DTI Secretary din po, na talagang may on-board yung ating mga maliliit na negosyo on e-commerce platform. So, marami po yan. Marami po silang pagpipilian. So, tinitrain po namin sila on that. And then, pwede din po kaming mag-provide ng assistance to coconut cooperatives and association po in product packaging, labeling, and barcoding application. Alam naman po natin ang effect talaga ng magandang packaging, no, proper labeling sa isang produkto. So, hindi lang dapat masarap yung ating mga products, but it also visually appealing. Yes, needs to be attractive sa ating mga consumers. Ayan, so, Miss Jan, nabanggit mo na itong packaging, labeling, and barcoding application na isang assistance under this marketing assistance ninyo. So, for example, the cooperative or the association ay meron na existing products. How could they avail about this assistance po? Okay, so si DTI Sarangani po, marami na po kaming na-conduct under CFIDP na tinatawag naming mga product development activities po namin, no, or assistance. So basically po, invite po namin yung mga MSMEs or even yung ating mga coconut farmers na meron ng mga existing na produkto, and then we hire po a food expert. We also hire a graphic designer, a brand expert na talagang titignan yung produkto in terms of the quality, the taste, and yun yung visual appearance niya. So, and then we provide even yung pagde-design ng kanilang logo, the label, and even the printing po ng kanilang initial printing po, no, ng kanilang mga labels and logo, and the provision of the packaging para talagang makita nila yung transformation ng kanilang produkto. And then matest po nila na after the new packaging, after the new look, ano ba ang naging effect sa sales nila. Yes. Ayan, ang ganda Ma'am Jeng, ng services ninyo. So, kasi si small farmer cooperatives or associations ay medyo hindi naman gaano in terms of the capital or the finances. Does it require ba na amount na babayaran nila, or those assistance are all for free? These are all for free po under sa ating CFIDP, and even sa ibang product development na programs ni DTI po, na-avail din po nila ito. Ayan, so sa mga coconut farmers natin dyan, sa mga associations and cooperatives na may mga existing products, no? So wag po kayong mahiya na pumunta sa DTI, no, for assistance in terms of product development, kasi napakaganda ng mga services and programs nila on this. Yes, and then meron din po tayong technical assistance, no, in establishing geographic indicators and branding, trading hubs, one-stop shops, and trade and market information. So, itong mga geographic indicators, gaya nung ating tinalak, na talagang unique siya in South Cotabato. So, kailangan mai-highlight po natin yon, kasi that's one marketing strategy promotional strategy po natin, no? And we also facilitate and assist on product certification and business registration. Alam naman po natin na very challenged po yung ating mga MSME sa pag-comply nung ating mga market requirements, no? Especially yung ating food safety, yung FDA LTO natin. Diba, sa pag-acquire ito, minsan yung bottleneck po talaga ng ating MSMEs, kaya hindi po sila nakakapag-expand. Kaya naman, tutulungan po namin sila kung paano po, no, mapadali, ano ba yung mga kailangan nila, like the laboratory test, no? Pwede namin silang matulungan doon para talagang makuha nila itong FDLT at makapag-participate, kasi sa mga national trade fair, Sir JL, isa talaga sa requirement yung FDA LTO po ng ating MSME. So, hindi natin sila may promote sa ibang lugar kung wala sila nito. So, and of course, this is primarily to ensure na talagang safe at quality products po yung, especially yung ating mga food processors po, no? So, tutulungan namin sila on that. And we can also conduct mga market intelligence and inbound and outbound trade missions po, no?
And last but not the least, pwede din po namin silang i-assist yung ating mga coconut co-ops and association po in preparing their business and marketing plans and rendering business and marketing advisory service through our negosyo centers. So, ayan, in Sarangani ba, Miss Jeng, ilan na ang ating mga negosyo centers? We have actually 8 negosyo centers po in Sarangani. So lahat na po ng aming municipality, meron na po tayong negosyo center at may naka-assign po dyan ng mga business counselors na pwedeng tumulong sa ating mga farmers, sa ating mga MSMEs na talagang gusto nilang ma-improve yung kanilang mga negosyo, run their farms like a business. So pwede po silang pumunta sa ating negosyo center at makipag-usap sa ating mga business counselor po para ma-assist po sila. Ayan, so kung medyo nalalayuan po kayo sa Alabel ng provincial office ng DTI, you can go directly to their negosyo centers, no? I think it's located sa mga municipal most of them po nasa sa mga munisipyo lang po nila. Ayan. So grab the opportunity, no, sa ating mga 500 coconut farmers na nakikinig at nanonood ngayon to visit the negosyo centers ng DTI for assistance, no, in your product development and promotion. Ayan, so ngayon naman, Miss Jeng, ano-ano ba yung mga different marketing assistance projects ngayon ninyo na pinopropose ng DTI? Okay, so itong mga projects na i-mention ko, Sir JL, are mostly initiated at the national level po siya, no? So gaya ng aming Philippine Raw Material Supplier Portal. So basically itong platform na ito ay mag-i-enable sa ating mga farmer groups, co-ops, and small traders, no, na ma-link po sila and makakontak directly ng manufacturers, processors, wholesalers, distributors, retailers po, no? So para wala nang maraming middleman po. Kumbaga, direct marketing na ito in the supply ng ating mga raw mats. Yes po. Wow. Tama po yun. And then the second one is yung ating marketing materials for Go Local MSMEs engaged in manufacturing and processing of high-value coconut-based products. So itong si Go Local po kasi, Sir JL, it's a project of DTI to promote yung ating export ready. So medyo medyo mataas na yung quality ng mga products na ito. In select retail lang po ito sila nakalagay in select retail stores po, no. So ang gagawin ni DTI dito is ide-develop niya lang, magde-develop pa siya ng mas maraming materials, promotional materials gaya ng mga e-catalogs, EVPs na talagang i-highlight ano yung mga kumbaga world class natin, no, ng mga products like the VCO, mga coconut accessories natin, and even yung mga sweeteners natin, spreads and others, and even cosmetics. Kasi meron na po tayo niyan. And then meron din po tayong mga regional participation to Fame Plus. So si Fame Plus naman po, Fame Plus is a in the past, it's a physical, ito, expo po siya. Nice. So, Fame Plus is, naman siya, parang digitalize po natin siya. So, it has become an e-commerce platform po para makapag-expand po yung ating mga MSMEs. And then, yung development of investment prospectus or value proposition for the prioritized HVCP po per region and the development of regional supply database for the coconut industry. Ayan. So, ayan, nabanggit na po ni Ms. Jeng kanina ang iba't ibang DTI proposed marketing assistance and projects. Ms. Jeng, bago tayo magpatuloy sa pangatlong component natin, which is yung tinatawag nating market promotion, narito muna ang ating konting paalala. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng CFIDP, kayang-kaya. Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong din training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP.
Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Magnyunyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Niyog-niyogan tayo. Ayan na, tayo po'y nagbabalik sa episode 14 ng ating School on the Air on Coconut Farmers and Industry Development Program. Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa pagniniyugan. Ayan, batiin muna natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood na nanunood sa kanilang Facebook, no? Batiin natin, ayan, ng mga nagpapa-shoutout ngayon dito. Pa-shoutout po, Sir JL, mula kay Sumandal Angeles Jr. Hello, hello, hello sa inyo. Watching from Barangay Lumasal, Maasim, Sarangani Province, si Mark Belocura. Hello, Sir Mark. Good morning po, watching from Purok Paet, Alegria, Alabel, si Ma'am Jovelyn Tange Salinto. Shout out po, watching from Almani Multipurpose Cooperative, si Sir Longpin. Good morning po, watching from Purok Paet, Alegria, si Ma'am Marjorie Mohong. Hello sa iyo, Ma'am Marge. Nanonood din po ngayon si Sir Art Naval mula sa Barangay Luma, Kiamba, Sarangani Province. Hello sa inyo, sir, at sa mga listeners dyan na nakikinig. Since episode 1 natin ng ating School on the Air, talagang napaka-supportive nila, Sir Art Naval from Luma, Kiamba, Sarangani Province. Ayan, good morning from Poblacion, Tantangan. Si Ma'am Elisa Baroga. Hello sa iyo, Ma'am. Happy watching. Good morning po from Barangay Kapate, si Ronifa Japal. Ayan, nanunood din po ngayon si Marge Angeles. Very informative. Hello, Sir JL. Hello, Marge. And of course, good morning po from Barangay Kapate, si Ma'am Marivic Baquero Lucero. And mabuhay masaganang Coco Buhayan Farmers from Barangay Kapate from Kim Dawang. And of course, sa lahat ng mga nanonood ngayon sa ating ATI 12 family, hello po sa inyo. Happy watching and happy listening. At ngayon, Miss Jeng, pagpatuloy po natin ang ating talakayan. We are now on the third component of the programs of the TTI under CFIDP, which is the market promotion. Ayan, pag-usapan naman natin ito, Ma'am Jeng, kung ano ba ang nakapaloob dito po sa market promotion natin. Okay, Sir JL. So, under the market promotion, ito po yung mga pwedeng gawin ni DTI, no? So, pwede kaming mag-conduct ng mga extensive market promotion programs po. So, intensify po natin yung pag-advertise, no? Through our multimedia platforms po to create more awareness. Ano ba yung mga nutritional, health, and environmental benefits po ng ating niyog, no? And we can also advocate the wide utilization po and patronage of food and non-food coconut products and byproducts in the domestic market. So, kami po sa DTI Sarangani po, isang initiative po na ginawa namin. Ni-request po namin yung ating mga local chief executives na magpasa po ng executive order, no, na to support po yung ating mga MSMEs by patronizing po yung ating mga local products na yung sineserve po nila during their meetings, their activities, yung local products. So, wag na nating, yung mga binibigyan nating mga corporate giveaways, doon na sa ating mga MSMEs kukunin, wag na nating bilhin sa kung saan-saan pa, diba? Para matulungan po talaga natin sila.
So, another is pwede din po tayong mag-organize ng mga local, national, international trade fair po, no? So, sa Sarangani, we have our annual Fabliguni. Yan po yung trade fair ni DTI. This is being mounted during the Munato Festival po, no? In November. And then, meron din po tayong mga regional trade fair, si DTI 12 po. Annually, meron din po kaming trade fair at sa SM Jensen po, yung tinatawag po naming Treasures of Region 12. So, pwede pong sumali yung ating mga MSMEs as long as qualified po sila dun sa criteria ng aming fair. And meron tayong mga national trade fairs na ino-organize ng aming BDTP. So, both for food and non-food po na mga trade fairs, meron po yan. Meron tayong National Food Fair, National Arts and Crafts Fair. So, pwede po silang sumali doon. And of course, yung mga international trade fairs na na-mention ko na po kanina, no? And then, pwede din po nating i-assist yung ating mga magsasaka, no? And yung co-ops nila, kung may mga produkto na po sila, pwede natin i-display, no? Through in-store in-store display po. So, gaya ng ating mga pasalubong centers, no? So, kami sa DTI, we have our auto hubs. So, pwede po natin silang ipasok po doon para mas matangkilik po, no, ng ating mga consumers. And duty-free shops po sa ating mga airports, no? Among others. Ayan. And we also conduct yung ating mga digital marketing and use of e-commerce platforms to promote and sell products. And of course, we have capacity building activities po, mga trainings para sa ating mga exporters and would-be exporters po, para ma-enhance yung kanilang knowledge on the market requirements ng kanilang gusto or yung may demand po ng product nila, no? So, gaya ng mga mandatory health certification, product quality and product certification, shipping and logistic concerns, and Incoterms. Ayun. Ayan, so napakarami palang platforms, no, to promote the products of our MSMEs, especially our coconut farmers, no? So talagang liglig sa platforms, no, sa avenue yung DTI in terms of market promotion. For domestic market for domestic market, ito ay initiated ng aming BDTP po, no? So meron po silang hybrid bagsakan special project na tinatawag for coconut industry po. So basically, it's a parang exhibition, trade exhibit po na nilalagay po nila sa mga major malls po dun sa Manila para ma-promote po yung ating mga coconut products. Meron din po tayong tinatawag na antenna hub. So itong facility na ito ay tutulong sa ating mga maliliit na negosyo to test market yung kanilang mga coconut products. So yan po. Ayun, so how about naman po sa international market natin, Ms. Jen? International market, under market promotion, so meron po tayong tinatawag na mga B2B or business-to-business meetings po, no? So, basically, ang purpose nito is para ma-match po yung mga buyers with our local suppliers po, based naman po sa capacity ng ating mga MSMEs, no? Also based on their on the product specification na kailangan ng buyer, certification na kailangan nila. So, yun po. And we also have yung ating in-store halal and marketing promotion. So, mga in-store promotion in countries like Dubai and GCC markets, and participation sa mga Malaysia International Halal Showcase, no? So, which is the world's largest halal exhibition po. Ayun. So, ngayon naman, Ms. Jeng, can you share to us the regional and annual indicative investment requirement ng DTI for research, marketing, and promotion, specifically dito po sa Region 12? Okay. So, for Region 12 po, no? So, gaya ng sinabi natin, meron tayong year 1 to year 5 po, no? A total of 81 in millions po ito, ha. So 81.74 millions po 'yan. So in year 1, nabigyan kami ng about 13.6 million po na budget. That was last year po. So for this year, medyo bumaba ng konti, nasa 9.69 million po tayo, but on the following year naman po, tataas po tayo at 12.1 million po. And then on the fourth year, 17.5 million, and then on the fifth year is 28.68 million po yan. So, si Region 12 po, nasa 7.4% po siya among the shares. yung share niya sa total nationwide, I mean.
Ayun. So talagang you may grab this opportunity, no, sa ating mga coconut farmers to get assistance, no, sa DTI in terms of your product development, marketing and promotion as well. And now, Miss Jeng, excited kaming malaman ano-ano ang mga activities ng DTI for 2023. Okay. So, i-share ko lang po sa inyo ano po yung mga na-conduct na po namin kasi ano tayo, August na tayo, matatapos na nga yung buwan. Halfway na tayo. Marami na po kaming nagawa under CFIDP. So, under sa aming research component po, no? So, nagkanda kami ng mga industry visits, benchmarking activities to other areas po na medyo develop na po yung kanilang coconut industry. Meron po kaming napuntahan yung Amparitas Integrated Farm. Yes. So, nagdala po kami ng mga MSMEs po natin para makita nila kung anong mga products pa ang pwede nilang gawin, no? So I think itong Amparitas Integrated Farm, meron po silang 20 products po dun sa kanilang coconut farm. Na-visit ko din itong Amparitas Integrated Farm. One of their major product is yung cocoa twine. Na ginagamit sa mga geonets, gano'n. And then meron din po silang mga food products. Ayan. So, dinala po namin sila doon, and even yung ating mga farmer cooperatives po to inspire them na baka pwede po yung ma-replicate dito sa ating sa ating region. Kasi to see is to believe. Yes, and then in September po magkakaroon po tayo ng business forum focused naman po on the coconut industry. So nag-invite po tayo ng mga local po, no, ng mga big coconut companies po natin dito para ma-present po nila ano po ba yung mga business opportunities nila para sa ating mga farmers, no, na baka pwede nilang may mga supply requirement pa sila na pwedeng punan ng ating mga farmers. And ito bang investment business forum ay regional ito, Miss Jeng? This is for Sarangani, for Sarangani alone lang ito. Opo. Wow. For Sarangani. So, mga Sarangani FOs po yung ating i-invite, and even mga MSMEs po ang participants po natin dito. And then, obtain product certification. So, gaya po ng sinabi ko kanina, nag-a-assist po kami para matulungan yung ating mga MSMEs dun sa branding naman ito papasok, sir, para ma-protect yung kanilang mga pangalan, no? So with the help of Intellectual Property Office, kailangan po i-register po natin yung kanilang brand and their logo. And then, we also, actually, on the way po kami ngayon to Kidapawan City for the Kalibungan Festival. Meron pong CFIDP, Regional Trade Fair po, po doon. So, it will run from bukas po ang opening day, August 25 to September 1. So, invited po lahat ng probinsya, no? And our MSMEs po na mag-exhibit po doon. And of course, nakaline na po, hindi ko na kasi sobrang dami through our negosyo center, sir, meron tayong iba't ibang skills training on coconut-based na mga products. Andyan po yung mga VCO making natin, yung VCO-based na mga soap, cocoa sugar. So, marami po yan, pwede nilang i-avail. And then, yung sinabi ko po kanina na yung FDA LTO compliance po ng ating mga MSMEs, pwede po namin silang matulungan doon. So, ongoing na po ito. Nag-hire na po kami ng consultant para talagang tutukan yung documentation nila, yung SSOP nila, para mabilis, no, makuha agad nila yung kanilang FDA. So, hopefully, before the year ends, mas marami ng, meron na kaming FDA registered po ng mga MSMEs in Sarangani. And then, we also have yung ating product development activity. So, gaya ng sinabi ko kanina, nakapag-hire po kami ng mga graphic designer na mabigyan ng logo and label designs yung ating mga MSMEs and to identify ano ba yung mas fit po na packaging sa kanila. So, ano po ito, ang goal po namin bago po yung aming mga trade fair, may mga bagong mukha na po yung kanilang mga produkto. So, yan. And then, de-develop po kami ng EVP at the provincial level to promote yung benefits nga ng ating mga coconut products.
And yun, participation to trade fair, na-mention ko na po kanina yung Fabliguni Trade Fair. Under market promotion po kasi ito. So, sa November, Treasures of Region 12 in November. And we also have yung aming, yung Treasures of Region 12 po namin sa SM, dadalhin po namin sa Manila in December. Wow. So, bibit-bitin po namin yung aming national level na yes ang po, Treasures and of then Region 12. the MSMEs, under the CFIDP po, i-shoulder po namin yung plane fare, no? And cargo nung ating mga MSMEs po para makapag-participate, experience po nila yung trade fair in Manila. Ma-expose sila. Yes, anong klaseng mga buyers or consumers yung andoon po, no? So, and in the hope na talagang ma-sold out not only yung mga products nila, but may mga booked orders po sila pag uwi nila. Market linkage. Yes. Ayan po. So, that's, those are the activities po na naka-line up namin for this year. Ayan. What if non-coconut products naman na assistance? Paano po maka-avail, Miss Jeng? Yes. So, na-mention po natin kanina na under the CFIDP, hindi lang si coconut products yung na-assist natin, even the intercrop products. So, for those non-coconut products po namin ng mga MSMEs, na-require po namin sila ng certification from PCA po, na sinasabi na yung kanilang mga raw materials ay galing po talaga sa ating mga coconut farmers. Para, yun, bottom line talaga natin, matulungan yung ating mga coconut farmers, diba? So, yun lang po yung hinihingi namin sa kanila na proof. Ayan, so I think we've covered everything, Miss Jeng. Talagang napaka-overwhelming yung support and services ng ating pong Department of Trade and Industry in terms sa assistance nila sa ating mga coconut farmers under the CFIDP. I'd like to thank you, Miss Jeng, for gracing our episode 14 ng School on the Air program. Baka meron po kayong mensahe sa ating pong mga MSMEs, especially sa ating mga coconut farmers na enrollees ngayon sa ating program. Thank you so much din po, Sir JL, for this opportunity na ma-share po namin ano po yung mga programa ni DTI under the CFIDP po para talagang matulungan po our coconut farmers at ang ating mga MSMEs po. Kaya naman po sa ating mga MSMEs, coconut farmers po na nakikinig po ngayon sa ating programa, inaanyayahan po namin kayo. Bukas po ang aming opisina ni DTI Sarangani. Nasa Alabel po kami, Capital Grounds po ang aming opisina. And through our negosyo centers po, pwede po kayong pumunta at magtanong kung ano po yung pwedeng assistance, anong programa po ang pwede nyong mai-avail po para talagang matulungan, maiangat ang inyong pagnenegosyo at pagsasaka. Ayun. Ayan, maraming salamat sa ating resource person ngayong umaga mula po sa Department of Trade and Industry Sarangani Office, Provincial Office, Miss Jessa Jane Locaberte. Ma'am Jeng, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng aming imbitasyon at sa pagbabahagi ng mga programa at serbisyo ninyo under the Coconut Farmers and Industry Development Program. Ayan, wala na po tayong oras. Ang bilis lamang po ng isang oras. At dyan nagtatapos ang ating masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan, School on the Air on Coconut Production for Region 12, Episode 14. Paki-like at follow po ng ating mga social media accounts for Facebook, Agricultural Training Institute Region 12, PCA Region 12 din po, and of course for Instagram at Twitter at ATI-RTC12. Yan, maraming salamat sa ating mga SOA Provincial Coordinators, si Sir Paul Benevic Berhes, and of course sa ating mga Municipal Coordinators and City Coordinator. Yan, maraming salamat din sa ating napaka-supportive na City and Municipal Agriculturist ng Sarangani and Jensan. Ayan, at dyan nagtatapos ang ating pong programa. Sa ngalan po ng ating ATI Director Engineer Remelin R. Recoter, MNSA CESO 3, Deputy Director Ma'am Antonieta Hamon Arceo, ating pong ATI Region 12 Center Director na palipad ngayon going to Japan, sayonara Sir Abdul Aydayaan, sa ating PCA Region 12 OIC Regional Manager Ma'am Emily Lorion, PCA Sarangani Acting Division Chief Sir Jerry Pronco, and of course sa ating Sarangani Provincial Governor Sir Roel Pacquiao, and of course sa ating Jensan City Mayor, napaka-supportive din, Mayor Lorely Pacquiao, sa ating City Agriculturist Ma'am Merlinda Donasco, and of course sa ating ATI Region 12 CFIDP Focal Person Engineer Chofilo T. Humawa.
Para naman sa ating susunod na episode, pag-uusapan natin ang programa at serbisyo ng Philippine Crop Insurance Corporation and of course ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization or PhilMec under sa CFIDP din po. Ayan, hanggang sa muling episode ng ating School on the Air program, ako po si JL Omar na nag-iiwan ng isang magandang umaga mga bayaning magsasaka. Pilipinas, halika na. Nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasahan para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng CFIDP, kayang-kaya. Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniyog. Kasama na rito ang health and medical scholarships,